Sige mga Amerikano, huwag niyo yung sabihing hindi namin kayo binalaan dahil matagal na namin kayong binabalaan. Pero aminin na lang natin na hindi kayo kasing bilis lumaban gaya ng inaasahan ko. Sinubukan nila magtayo ng mga Islamikong lungsod sa Florida at Texas. Lumalaban ang Texas sa pamumuno ni Gobernador Greg Abbott. Mahal ko siya. Pero ngayon, pinapalawak na nila ang impluensya nila. Tingnan ninyo ito. Nagtatayo sila ng Islamikong lungsod sa Arkansas. Ako si Christina Oyoyo sa Dallas. Narito ang mga pamunahing balita. Nangingit-ngit ang Little Rock, Arkansas dahil sa aprobadong Islamikong pabahay na humihingi sa mga bibili na pumirma sa pribadong Islamic Bill of Assurance at pamumunuan ng Sharia law. Magkakaroon ito ng dalawang mosque, Islamikong paaralan, klinika at iba pang pasilidad na patuloy na kokontrole ng organisasyon na mosque. Ang proyekto ay nasa John Barrow, Little Rock, sa 6 na acre na lote. Ayon sa tala ng lungsod, inaprubahan ng Little Rock Planning Commission ang New Africa Development na Islamic Center for Human Excellence ICHE sa butong 10 noong Disyembre. 2020 na rito ang mga detalye. 22 single-family homes ang planong itayo na may ilan ng bahay na naipatayo at naibenta na. Inaprubahan ang dadag na lote. 2 prayer hall na halos 10,000 square feet ang kabuuan. Isang mosque na may sukat na 2,900 at 53 square feet sa lote 7 at isang mosque na may sukat na 6,700 at 50 square feet sa lote 23. Isang Islamikong gusaling pang-edukasyon at paaralan na may sukat na 4,500 square feet. Klinikang pangkalusugan, community garden, palaruan at mga paradahan. Patuloy na pangangasiwa ng ICHE o ng New Africa Homeowners Association. Ang may bisang Islamic Bill of Assurance na dapat lagdaan ng bawat bumibili at nagbebenta ay nagsasaad na alam nila na ang proyekto ay para sa padlikha ng ganap na pag-aari, paninirahan at komunidad na Islamiko na sumusunod sa mga alituntunin ng Quran. Lahat ay sang-ayon sa layuning ito. Kasama rito ang mga patakaran sa arkitektura, pagpapanatili at mga mural na alituntunin ng Quran o Sharia tulad ng pagbabawal sa alak, habang ang HOA na konektado sa mosque ang may permanenteng kontrol. Iyan ang kailangan mong malaman dito sa Dallas, Christina. Awana, may naalala ka bang iba tungkol dito? Ganito ang ginawa nila. Ganito rin ang sinubukan nilang gawin sa Texas, sa Epic City, na mas malaki pa. Target nila ay 1,000 bahay. Maligayang pagdating sa Epic 2.0. Ang Epic City ay lampas sa karaniwang komunidad. Isa itong paraan ng pamumuhay. Sharia ang humuhubog sa paraan ng pamumuhay. Ang Islamikong paraan ng pamumuhay sa puso ng Texas. Isang maingat na dinisenyong komunidad na inilalagay ang Islam sa unahan. Salam ay single-family homes, multi-family townhomes, apartments at tirahan para sa nakatatanda. Ang Islam ay lumilihan ng bulok ng mga lipunan na ikatlong mundo. Kaya tinitingnan ko ang mundo ng Muslim, hindi sila makakagawa ng mga bahay na ganito. Kaya bakit natin sila binibigyan ng mga pasilidad ng unang mundo para maikalat nila ang kanilang barbarikong ideolohiya mula pa noong ika-7 siglo? Paalisin sila, ipadeport sila. Gawin niyo yan sa sarili ninyong mga bansa. Subukan natin kung matutumbasan ninyo ang kanluran. At sa puso nito may mosque at paaralan. Mga parke para sa Eid, dasal, pista at komunidad. Oo, Sa madaling salita, halos ganito rin pero mas maliit sa Arkansas. Sabi niya yata mga 20 bahay o ganun. Buti na lang pinahinto ni Gobernador Greg Abbott ng Texas ito. Sarado na ang Islamic City. Ayon kay Gobernador Greg Abbott, kanselado na ang proyekto. Tama siya. Nag-apela ang Texas at pinatigil ang maling desisyon. Nagdesisyon silang pabor sa planong Islamic City, The Meadow, na pinalitan ng pangalang Epic City. Pero may iba pang kaso mula sa estado. Magaling, Gobernador Greg Abbott. Pinatigil niya ito. Pero hindi ko alam kung sino ang gobernador ng Arkansas. Sana lumaban ang mabubuting taga-Arkansas dahil siya ang dahilan ng Epic City. Pakinggan niyo siya at ang kanilang plano. Tingnan mo, sobrang kumpiyansa nila, hindi pa nila tinatago ang masasama nilang balak. Hayagan nilang sinasabi at ipinapaliwanag sa iyo ang plano nila. Ang kapangyarihan ay hindi lang sa balota, kundi nasa likod din ng mga eksena.
Ang tunay na kapangyarihan ay nasa personal na koneksyon at pagpupondo sa mga tao sa gobyerno. Ang mga tao sa gobyerno, ibig sabihin ay suhulan sila. Bigyan ng mga donasyon. Natakot magsalita dito. Okay? Ang totoo, muli, ay kung ano ang pinahintulutan ng ating Sharia, ayon sa malinaw na teksto ng Quran, pagdating sa pangangalap ng pondo at zakat, binanggit ni Allah ang 8 kategorya. Tama? Isa sa mga hindi pa nagagamit na potensyal. 2 sa 8 kategoryang iyon ay tumutukoy sa proteksyon ng ummah. Al-mu'allafat, al-qulub at fi sabilillah. Wala akong oras para talakayin ang fiqh nito, siyaka hindi pa natin ito alam. 2, ibig sabihin nito ay isang kapat ng zakat. Marami ang akala para lang sa mahihirap ang zakat, basahin ninyo ang Quran. Binanggit ni Allah ang 8 kategorya. Ang al-fuqara at masakin ay 2. Ibig sabihin, isang kapat ng zaka ay para sa mahihirap. Isang kapat ng zaka ayon sa Quran ay dapat mapunta sa al-mu'allafati qulubihim wa fi sabilillah. Ayokong himayin ang fiqh dito. Pareho itong nagbibigay ng lakas sa sibilisasyon. Ayaw niyo magdetalye, kaya ako na magpapaliwanag. Sabi niya, ang zakat ay parang buwis ng mga Muslim. May obligasyong panrelihiyon ang mga Muslim na magbayad ng 2.5% buwis mula sa kita na napakaliit lang. Hindi kayang patakbuhin ng mga modernong estadong bansa sa ganoon, pero bahagi ito ng kanilang panliligaw. Kaya sinasabi niya na isang kapat lang noon ang dapat mapunta sa mahihirap, sa mga nangangailangan. Sabi niya ang natira ay maaring mapunta sa mga layuning pangsibilisasyon gaya ng pananakop. Kailangang sakupin ng Amerika, habil kailangan ito ng pera. Hindi madaling pabagsakin ng Amerika ng libre kayong mga kuripot na Muslim. Kailangan ninyong mag-donate. Yun ang gustong iparating sa inyo. Ang sarili ninyong pera, mga dolyar na kinita sa Amerika, ang gagamitin para gibain ang Amerika. Nagbibibay kayo para protektahan ang interes ng ummah. Nagbibibay kayo para protektahan ang pangsibilisasyong interes ng ummah. Umma, ang ibig sabihin ng umma ay ang komunidad ng mga Muslim. Hindi mga Amerikano, hindi Amerika. Umma, ang komunidad ng mga Muslim. Ginagastos mo ang perang iyon para ipagtanggol ang komunidad ng mga Muslim na siyang pinakamabuti para sa interes ng komunidad ng mga Muslim. Ibig sabihin, ikalat ang Sharia, gumawa ng maliliit na lungsod, suhulan ang mga politiko, lahat kontra Amerikano. Bakit mo ito pinapayagan? Hayagan nilang sinasabi yan. Naunawaan ko ang malayang pananalita at pagpapahayag ng ideolohiya. Pero ang paggawa ng plano para pabagsakin ang gobyerno ng Estados Unidos ay siguradong pagtataksil at hindi saklaw ng malayang pananalita. Ibig kong sabihin, pwede ba akong lumipat sa Amerika at sabihin, ganito ang gagawin natin para pabagsakin ang pamahalaan ng Amerika at mag-ipon ng pondo? Ganito tayo nagbibigay ng suhol sa mga politiko, nagpapabagsak ng pamahalaan at nagpapalit ng sistema sa gusto nating pamahalaan. Hindi ba ito krimen? Ibig kong sabihin, sa anong punto ba ito nagiging krimen? Kailan ba nangyayari yun? O pagtataksil sa bayan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan mga pare. Ayon sa ijma ng mga iskolar, pwede kang magbigay para protektahan ang umma kahit sa hindi Muslim. Nakita niyo ginawa niya? Sabi niya, ayon sa pagkakaisa ng mga eskular, mga taong katulad niya, pwede mo pang gastusin ang perang yan para sa mga hindi Muslim. Ibig sabihin halimbawa, si Bernie Sanders, ang mga demokratiko, dahil nagsasalita sila pabor sa kanila. Ngayon, ang mga komunista at mga Islamista ay may isang hanay. Meron silang nagkakaisang layunin na maghasik ng kaguluhan, buwagin ang kasalukuyang kalagayan at sirain ang estado ng Amerika. Yan ang nagkakaisang hanay. Kahit komunista at pro-LGBTQ sila, pwede tayo makipagsabwatan. Pwede mong ibigay ang sakat mo. Sa totoo lang, bago ito sa akin at hindi ko inisip o alam dati. Akala ko para lang sa ibang Muslim o layunin ng Muslim ang sakat. Pero pinalahawak niya iyon. Sa tingin ko, layunin pa rin ito ng Muslim. Tama? Kung kailangan mo makipagsabwatan kina Bernie Sanders at iba pang komunista para pabagsakin ang Amerika o sirain ang kanluraning sibilisasyon, halal yon. Minsan, kailangan mong magbigay sa hindi Muslim para maprotektahan ang umma.
Tingnan mo rin ang sira. Nung labanan sa Hunain, nakuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinakamaraming ganima sa buong sira. Nang ang mga Muslim ng Mecca ay kakapasok pa lang sa Islam. Si Abu Sufyan ay kakapasok pa lang sa Islam. Sina Al-Qaqa at Ibn Umar, pasensya na. Al-Aqra, Ibn Habis, pasensya na. At iba pa ay kakapasok pa lang sa Islam. Mahina pa ang kanilang iman. Pero binigyan sila ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng halaga na parang milyon-milyong dolyar. Ang punto ay, bakit? Bakit binigyan ng propeta sallallahu alaihi wa ang mga pinunong ito ng milyong-milyong dolyar? Pagkatapos sakupin ng Makkah, hindi kayang labanan ng mga Muslim ang buong tangway ng Arabia dahil wala silang sapat na mapagkukunan. Kung magsani-puwersa at maghimagsik sina Abu Sufyan, Al-Aqra ibn Habis at ang mga pinuno ng Tamim, Najd at Hawazin, hindi kayang labanan ng mga Muslim ang lahat ng ito. Sa totoo lang, kung titingnan sa nakaraan, masama pa rin ang naging desisyon dahil ang mga inaapo ni Abu Sufyan ang naging dahilan ng hidwaan sa pagitan ng mga Sunni at Shia. Kaya parang ikaw ang napagtripan, Muhammad. Masamang desisyon. Hindi siya kasing talino ng sinasabi nila. Dito, inilalarawan niya siya, tingnan mo. Si Abu Sufyan ay bumalik loob sa Islam para sa pansariling interes sa politika na naging halata kalaunan. Sabi niya, kinailangan pa niyang suhulan sila. Sinuhulan niya si Abu Sufyan dahil hindi niya kayang labanan ang nagkakaisang hanay ng mga hindi Muslim. Kaya, ito ang sinasabi niya sa'yo. Si Bernie Sanders at ang mga Democrat, lahat ng mga woke na baliw na makakaliwa, sumama ka sa kanila, ayos lang. Kaya ginamit ng propeta sallallahu alaihi wa ang wikang pinakamainam nilang naunawaan. Ano yon? Pera, ang wika ng pera. At binigyan niya sila ng sobra-sobra. Kaya naging kontento sila na huwag maghimagsik. At dahil doon, nanatiling nagkakaisa ang Arabia at umunlad ang Islam. Alam ito ng lahat, pero hindi natin maintindihan kung ano ang katumbas ng muallafati kulubihim mayon. Ano ang katumbas ng fisabilillah na yon? Kita mo kung paano niya binuo ang naratibong yan? Maraming Muslim kasi ang ayaw makisali kahit kailangan. Makisama sa mga pro-LGBTQ, pro-sosyalista at kaliwang woke. Ayaw nila niyan. Kita mong ginagamit nila ito para sinasabi nilang makipag-alyansa tayo. Pati ang ating propeta ay gumawa rin yun. Si Abu Sufyan ay opisyal na nagbalik loob sa Islam, kaya wala siyang ganoong koneksyon. Pero sino ba ang may pakialam? Pwede kang gumawa ng palusot sa pangalan ng Islam. Basta layunin mong palaganapin ito at wasakin ang kanluran o hindi naniniwala. Kahit ano, pwede. Baliwala si Muhammad at prinsipyo ng Islam. Pero itong mga woke na pro-LGBTQ, hindi naman sila nagbabalik loob sa Islam. Hindi sila, well, hindi ko alam. Sa tingin ko, tingnan mo, malapit na silang mapilit ang pumili. Dumaan sila rito, ang mga minoryang Muslim sa minorya. Ibig sabihin, matagal na tayong isinakripisyo ng mga dissident. Wala silang pakialam sa feminista o sa tumalikod sa pananampalataya. Sabi nila, mga Muslim ang kakampi natin. Sige, ayos lang. Pero ang LGBTQ, lalo na ang komunidad ng mga bakla, magiging interesante yan dahil darating ang panahon na kailangan nilang pumili alinman sa mga Muslim o ang komunidad ng mga bakla. Kaya makikita natin ang pagkakahati. Hindi ko alam kung kanino papanig ang mga malalaking politiko, pero halata ang pagkakahati. Mag-aaklas ang mga ordinaryong LGBTQ. Kaya lahat ng milyon-milyong dolyar na malilikom niya sa pamamagitan ng sakat sa panlilin lang ng mga Muslim, masasayang lang yon. At nandun ako, natatawa. Talagang para ito sa kapakanan ng ummah sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga makapangyarihan ang siyang nasa pwesto. Inshallah, umaasa tayong maglalabas na ng fatwa ang Fiqh Council para mapag-usapan pa ito. Pero sa ngayon, wala pa tayong ganitong kultura ng pag-unawa. Ito ay pinahihintulutan na magbigay ng bahagi, hindi lahat, bahagi lamang ng zakah. Sasabihin ko ito ng direkta, dapat may bahagi ng ating zakah na ilaan para protektahan ng ummah. Pero hindi natin ito alam. Hindi pa natin ito nagagamit. Kung magiging epektibo tayo sa paglabi, pangangampanya, pangangaral at pagtuturo, tulad ng alam ninyo, pati ang ating sheikh at si Sheikh Kardawi, Protektahan ng ummah, makipag-alyansa sa pro-LGBTQ na tao. Haya mga kaibigan, mga mahal kong Amerikano, ang kalaban ay napakamapandaya. At sa isang banda, mayroon silang mga eskular na aktibong nagtatrabaho para buwagin ang kanluran. At pagkatapos, meron kang ganito. Nagtrabaho ang babaeng ito sa kampanya ni Ma'am Dani. Pakinggan at tingnan ninyo
kung gaano kalaki ang paghamak at galit nila sa Amerika. Bakit mo ito pinapayagan? At kaya, sa pagtuklas nun, alam mo, Parang ang ibig ko sabihin, ganito, lumayas ka, magsalita ka, matutong magsalita ng maayos. ang kapitalismo at rasismo at kaputing supremasya at iba pa, pati Islamophobia, ay dinamit lahat, alam mo, para sakupin ang mga lupa, tama, para kunin ang mga yaman mula sa ibang tao. Para mahaba talaga ang proseso at kitang-kita natin ito. Hayaan mo magpalipad kami ng eroplano sa mga gusali mo at pilitin kang magdesisyon sa politika sa pamamagitan ng pagpatay ng sibilyan. Oo, anong masama doon? Ewan ko. Diyos ko, hindi ko maintindihan. Mga pagpapakita ng pagpapatuloy na yon, di ba, sa 9/11. At kaya ang 9/11 ay isang pagpapakita ng ganoon. Mga sinakop na lupa para kunin ang yaman ng iba, kaya mahaba ang kasaysayan nito. Nakikita natin ang pagpapatuloy nito gaya ng sa 9/11. Kaya madalas kapag tinatanong tayo ng reaksyon tungkol sa isang pag-atake, kapag tiningnan natin ang kasaysayan, 'Di ba? Parang alam mo, marami sa atin ay mula sa mga nasakop na lupain o lugar ng digmaan. Kadalasan dahil sa mga patakaran ng US o Europa. At napapapansin ko na doon tayo nakakaugnay. Pero yung idea na kailangan nating humiin ng tawad dahil sa isang teroristang atake na ginawa lang ng ilang tao. At pagkatapos, walang paghingi ng tawad o reparasyon para sa genocide, pagkaalipin at abipi. Isa itong bagay na ako, Itong babaeng ito, hindi niya alam o wala siyang pakialam. Mas marami pang nasakop ang mga tao niya kaysa Britanya. At ang mga tao niya ay nagpaalipin ng mas maraming Aprikano, 10 beses pa, kaysa noong transatlantic slave trade na tumagal ng 100 o 200 taon kasinungalingan. Ang kasinungalingan? wala na akong pakialam dyan. Hindi na kailangan makipag-debate sa kanila. Pulutin at ipa-deport sila. Ganito sila mag-aasal pag dineport. Panurin mo ang video na ito. Dinedeport ang pamilyang Aprikano mula Pransya at tingnan kung paano nila hinahalikan ang kanyang mga bota. Hindi. Hindi. Bumalik ka sa sitwasyon. Noong ang meka ako, Ayokong bumalik sa aking basurang lugar. Propeta, ito na yon. Ito lang ang solusyon, mga kaibigan. Ito lang ang solusyon. Walang awang deportasyon.